sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, nakitang awilan, ikaw naman. Kahit kailan,
Hello, hello. Hello! Wow, ang dami natin. Praise God. Palapakan po natin si Lord. Amen. At welcome po natin yung mga first-timers natin. Sino may first time mag-prayer night? Ayan. Si Jaja. Ayan. Tsaka meron tayong bisita. Amen. Ayan. So, happy Wednesday to all and Merry Christmas. Yes, August 2. So, ilang araw na lang po. Marinig na natin ang pambansang awitin pag Christmas. Amen. So, ayan. Welcome po sa ating Wednesday prayer night. And, ayan. Alam niyo naman po, pag nagsisimula ko ng prayer night, gusto ko po laging ina-emphasize ang power ng prayer. So, today, our quotation is, prayer is the single most powerful thing we can do in this world. Amen. Kasi when we pray, we rely on the power of the one, of the Most High. Ayan. At parang sinusuko natin sa Kanya, nananalig tayo sa Kanya na siya nang bahala. Amen? So, ayan po. So, recap lang. Ayan. So, this week, ang ating apostle na pinag-uusapan po ay si Apostle Paul. Ayan. And napag-usapan po natin, ang title po ng message ni Pastor Aris nung Sunday is Found by Grace. At ito po yung mga pointers nga. We were found by grace while we were still sinners. Amen? And He made us His own. Yan, inako po tayo ni Jesus. And He can make us new. And conclusion niya po is, we found grace to give us a new purpose in life. Ayan. So I pray, lahat po ng bawat isa is nakapag-reflect po ng Sunday. And nagtanong po tayo, no, ano po ba yung ating new purpose in life? Simula nung tinanggap natin si Jesus at in-embrace po natin siya. Amen. Gusto ko lang po, kanina po, nung pinakanta po natin yung ating, gusto po magpasalamat sa bawat isa for this week. Taka lang. Ayan po, napansin po ninyo, ang linis po ng church natin. Maraming salamat sa mga masisipag nating tagalinis ng church. At mamaya po rubber mats. Anong pansin niyo sa rubber mats? Bagong linis. O, di ba? Palakpakan naman natin ang mga nag-strong ng rubber mats natin. Di ba? Praise God. Masarap lumuhod mamaya dito. Hindi mo na papansin pagluhod mo, pag ganyan mo, ano ka na, taang grasa ka na. Sa dumi ng rubber mats. Amen. Tsaka gusto ko rin mo magpasalamat sa worship team natin at nasadsad nila kasi po kanina nahihirapan sila. So palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Ate Hope. Ayan. Kung nandito po kayo, talagang hirap na hirap sila kanina. So ayun po, nang sumingit na si Ate Hope para maabot nila yung mataas. Ayun po. And habang po kinakanta natin yung suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ay sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Naalala ko po yung kwento ng tatay tsaka anak. Tapos sinabi nung tatay, ay nung anak, sabi niya, Pa, gano'ng kalaki yung airplane? Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya gano'n, ay di, gano'ng kalaki si God? Ayan, gano'ng kalaki si God. Yung mga kasama ko sa Don Watch, baka naalala nyo na kwento ko na to sa inyo. Tapos sinabi nung tatay, sige, kita mo yung airplane? Sabi niya gano'n. Gano'n siya kalaki? Pag nasa taas, pag nasa langit, maliit lang, gano'n lang, sabi gano'n ng bata. Tapos pumunta sila sa airport. Tapos, pumunta sila malapit doon sa airplane. Tapos sabi niya, gano'ng kalaki yung airplane? Laki ng airplane! Sabi niya, parang dami niya, ang laki-laki ng airplane! Sabi niya gano'n. Tapos sabi nung tatay sa anak, ganyan kalaki si God. Amen. Yung laki niya, nakadepende kung gano'n tayo kalapit sa Kanya. Amen. Tapos ang ganda po kanina, no, suliranin man yung dumating. No? Pag kasi dumarating yung problema, ano bang sinasabi natin kay Lord? God, ang laki-laki ng problema ko. Or sinasabi natin sa problema, no problem, I have a big God. Amen. So, ayun lang po naisip ko lang yun kanina, pinaalala lang sa akin ni Lord, mag-inaawit po natin yung awitin kanina. And I pray po na this night, ma-remind po tayo na hindi importante yung laki ng problema natin. Kasi sobrang laki ni God. Amen po ba? Amen. So, ayan po. So today, ang topic po natin is the ultimate goal. Tawag dito, habang po ako nag-iisip ng i-word ko ngayon sa buhay ni Paul, lugi po kasi ibang apostles kasi ang dami pong sinulat ni Paul. Amen. Marami po tayong pwedeng pag-aralan sa buhay ni Paul. Sabi ko nga, dapat si Paul may sariling team of the month eh. Hindi siya pwedeng pang isang lingguhan eh. Ay, single flash. Ay pala. Yan. Ayan, tawag ito, kulang.
So dahil po sobrang dami kong naisip sa buhay ni Paul, meron akong 3 or 4 na topic yata, tapos pinag-will of names ko na lang siya. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala mamili ko nung ita-topic natin mamaya. Tapos, gusto ko sana yung yung thorns, the thorns of Paul. Pero ayan, nagruleta po ako at pumatak po tayo dyan sa ultimate goal. The transition of Paul's goal from persecutor to preacher. Amen. So napag-usapan po natin nung Sunday yung pagbabago ng buhay ni Paul, no? So mas pag-aaralan po natin siya ngayong gabi. And yung verse po natin for today is, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen. Si Paul po nagsabi niyan, makikita po yan sa Philippians 3:14. So tanungin ko lang po kayo tonight, mga kapatid. What is your goal? Sa mga sandaling ito, ano po ba yung goal ninyo? Ang goal po ba natin is mag-worship? Ang goal po ba natin is makinig ng salita ng Diyos? Ang goal po ba natin is ipanalangin yung mga kapatid natin? Sino po dito yung excited na ipag-pray? Yung mga kapatiran natin every prayer night? Yan, nagkakaroon po tayo ng idea, no? Kung ano yung pinagdadaanan ng mga kapatid natin pag nabubunot natin sila. Amen. Ano po yung goal ninyo after ng prayer night? Ayan, matutulog na lang po ba yung iba? O yung iba magtatrabaho? Yung iba mag-Netflix? Yung iba, magsa-social media, o yung iba, makikipag-uusap pa sa crush, yung iba, mag-overthink, ayan. Favorite, no? Overthink, no? Kapikit ng mata, no? Overthink. Amen. How about your goal for tomorrow? The rest of the week, this month, and this year? Anong mga goal natin? Anong mga personal goal natin? Ako po, praise report bukas. Ang goal ko, after po ng work ko mamayang gabi, matutulog, tapos may pastor's life group po kami, tapos may meeting po kami ng youth, tapos trabaho ulit. Amen. Sa mga kabataan, ayan, anong goal ninyo after you graduated? So from high school, college na kayo. Amen. So, and then ang mga working people natin, ang goal ninyo habang nagtatrabaho kayo? Anong goal ninyo? Hindi na matatapos. Doon na tayo magsa-stop habang buhay na tayo magtatrabaho. Amen. Gusto nyo bang mag-ipon ng pang-business? Ayan. Gusto nyo bang magpundar ng mga material things, ng mga lupa? Or gusto nyo mag-focus sa love life? Ayan, graduate na ako, pwede na ako jowa. Ayan. Sabi ni mama, hindi daw pwede mag-jowa hanggat nag-aaral ako. Ngayon, graduate na ako, nagtatrabaho ako, baka pwede na. Amen. So sa life, ayan, baka ang goal mo is after mong makapag-aral dahil nakasubsub ka sa pag-aaral, gusto mo namang ma-experience ng social life, no? Amen. What's your goal with your family? Ayan. Or baka goal mo na rin magka-family. Mga bata, parang awag nyo na, huwag nyo isama sa goal nyo to. Wag masyado maaga, amen. Ang goal niyo sa relationships niyo, amen. Meron ba tayong mga kaaway, mga kagalit, na kinalimutan na natin, amen, or gusto nating ayusin, amen. Or how about afterlife? What is our goal after nating mamatay? Do you believe in life or death? Amen. Sino naniniwala dito sa life and death? Amen. Who believes here that there's a heaven or a hell? Amen. Tawag ito, meron mga tao na naka-experience makapunta sa hell. Amen. Maraming testimony yan. Mag-Google lang kayo, mag-YouTube kayo. Maraming mga taong naka-testify na na-experience silang pumunta sa heaven or hell. Hindi ko po makakalimutan yung sa akin, yung pastor po, nung high school ako, yung may kaklase po kasi kaming active sa church. Ayun, Baptist po siya. Shabina Santos, kung mapapanood mo to, sana mapanood mo. Amen. So namatay po yung lola niya, tapos punta po kami, nakiramay po kami. Tapos, siyempre, dahil hindi ka pa naman introduce sa mga siyempre, secular pa tayo, worldly pa tayo, no? Sa lamay, may pag-gitara, tapos may pa-worship song. So, ikaw, Tapos, tinawag yung pastor nila, mag-testify. Tapos yung pastor nila, dating mamamatay tao. Amen. O, yung testimony natin nung Sunday, si Paul, mamamatay tao, no? Tapos, hitman daw siya. Tapos, nung mamamatay na siya, parang nagkagulo, pati siya, hinitman. So, nung nasa ospital na siya, mamamatay na siya, nung humihiwalay niya yung kaluluwa niya sa katawan niya, naramdaman niya daw na may malaking bilog, kasi parang black hole. Tapos, binubuhat daw yung kaluluwa niya. Parang talagang literal daw siya nag-float. Tapos, hindi niya na makontrol, kasi parang kinokontrol na siya pupunta doon sa butas eh. Tapos, doon daw siya nag-pray, sabi niya daw kay God. Sabi niya, oh God, kung totoo ka, sabi niya ganyan. Kasi papunta na siya doon sa butas eh.
Sabi niya, oh God, kung totoo ka, sabi niya gano'n, bigyan mo ako ng chance, sabi niya, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. After nito, magsisilbi talaga ako sa inyo. Ang daming ganyang kwento, no? After daw nun, wala daw siyang, nawala, siguro siya na ulirat. And then, after niyong makarecover at makalabas sa ospital, ayun na, nag-serve na siya kay Lord. Amen. So, personally, ako wala pa akong ganong experience, no? Well, meron pa akong ganong experience, pero hindi ganong katindi. Mayroon lang akong gustong gawin nun, tapos sabi ko kay Lord, kung totoo ka, hindi matutuloy yung gusto kong gawin. Meron akong mga kaibigan na mangingialam. So, meron naman mga kaibigan kong nangialam nung time na yun. Amen. So, doon ako naniwala na totoo si Lord. Amen. So, how do we live our life? Do we live our life believing that there's an heaven or hell? Or we just live our life na parang wala lang? Amen. Na yung goal natin, day by day, hour by hour, hindi natin nakikita yung goal natin that there's an afterlife. Na after ng after lahat ng gawin natin dito sa mundo, pag natapos yung oras natin, meron pa tayong pupuntahan. Amen. Ito nga po, paborito ko po itong quote. Every time na nidi-discourage ako, no? Every time na gusto ko maging quit, every time na parang tinatanong ko si Lord, worth it pa ba mag-serve? Worth it pa bang maging Kristiyano? Worth it pa bang lumaban? Worth it pa bang ipagpatuloy yung journey ko bilang Kristiyano? Kasi minsan parang mas masarap bumigay sa mundo, di ba? Di ba? Mas masarap magalit, mas masarap bilhin yung gusto mo, amen? Bakit ako magbibigay sa church? Bakit ako magta-tithes? Amen? At bakit kailangan ko gawin itong mga bagay na to? Bakit isa manood? Tapusin ko yung series na tinatapos ko sa Netflix. Ayan. Uunahin ko magpunta sa church, amen? Kasi, ayan, ito yung pinapaalala sa akin ni Lord. I would rather live my life as if there's a God and die to find out that there isn't, than live a life as if there isn't and die to find out that there is. Amen. Sa Tagalog po, mas gusto ko nang mabuhay na parang may Diyos, tapos malalaman kong wala palang Diyos, kaysa naman sa mabuhay ako na walang Diyos, and then eventually malalaman ko, meron palang Diyos. Amen. Diba? So, saan po ninyo gusto? Saan po ba natin gusto? Amen. So, isa po sa mga taong very passionate sa heaven and hell, at naniniwala po siya doon, is si Paul. Yan. Very passionate si Paul. Kaya nga po, to the point na pumapatay siya dahil sa paniniwala niya. Amen. Sobra niya pong mahal si God na kahit pumatay siya, ayos lang. Kasi yun yung goal niya. Amen. Yung goal niya yung yung goal niya yung matawa sa kanya si God. Yung goal niya is mapanatili yung sanctity, yung law. Amen. Ganun yung goal ni Paul. Kaya G siya na kahit patayin yung mga tao, kahit patayin yung mga naniniwala kay Jesus, okay lang sa kanya kasi yun yung paniniwala niya. Amen. Tayo po ba? Ano yung pinaniniwalaan natin? Tapos eventually malalaman natin, mali pala. Amen. Kasi ganun yung pinaranas ni Jesus kay Paul. Kasi Gina si Paul eh. Ang dami niya nang napatay na Kristiyano. Amen. And very passionate siya kasi pakiramdam niya, nandun siya sa side na tama yung ginagawa niya. Amen. Naramdaman na po ba natin yan minsan sa buhay natin? Na sobrang tayong naniniwalang tama yung ginagawa natin, pero at the end, mali pala. Amen. So ganun yung naranasan ni Paul. Akala niya tama yung ginagawa niya, akala niya ginagawa niya lahat para kay God. Amen. When in fact, mali pala. Amen. Kaya doon yung time na nagpakita sa kanya si Jesus. Amen. At siya ay binulag physically kasi bulag siya spiritually. Amen. And from then on, after po na nangyari, nagkaroon ng transition si Paul. Amen. From being a persecutor, naging preacher po siya ng Word of God. Kaya nga po sabi sa Philippians 3, verse 4 to 8, if someone else thinks that they have reason to put confidence in the flesh, I have more. Amen. So sinasabi ni Paul dito, kung meron man sa inyo na pakiramdam nyo, meron kayong confidence sa tawag ng laman or sa alam ninyo, mas ako, sabi niya. Kasi 8 day pa lang, I have been circumcised. Amen. Tapos galing ako sa tribo ng Israel, sa tribe ni Benjamin, a Hebrews of Hebrews. Amen. In regard to the law, yan. A Pharisee, as for zeal, persecuting the church, and as for righteousness based on the law, faultless. So sinasabi ni Paul dito, kung yung pagiging passionate lang sa pagsisilbi kay Lord, wala silang pwedeng sabihin sa kanya. Kasi Gina siya eh. Pumapatay na nga siya eh. Amen.
Tapos sinabi niya sa verse 7, "But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ." So lahat ng yun, sabi nga, nung nakilala niya si Jesus Christ, wala nang silbi. Amen. Wala nang bearing sa buhay niya. Wala nang bearing sa kanya na faultless siya. So ibig sabihin, siguro pakiramdam niya kung sa pagsunod sa batas, no? Talagang very obedient siya, sumusunod siya. Tapos, yung pag-persecute niya sa Kristiyano, talaga namang up to the point na pumapatay siya. Amen. Lahat ng yun, nawalan ng silbi. Amen. Ano po ba yung mga pinaglalaban natin ngayon? Nasa tingin natin, hindi naman natin dapat inilalaban pa. Kasi hindi naman yun yung mahalaga sa Christian journey natin. Amen. Nag-live group po kami kahapon ng mga disciple ko. Tapos meron ako isang disciple nagsabi na sa ministry niya, hindi naman ako nag-inform. Sabi niya gano'n, bakit ako pa yung head? Sabi niya gano'n. Tapos sinabi niya, entitlement ba yun? Sabi ko, oo, entitlement yun. Kasi ano bang mas mahalaga? Ma-acknowledge na ikaw yung head o magawa yung ministry? Amen. Ano bang mas importante kay Lord? Ma-acknowledge na, uy, ikaw yung head ng ganito, ikaw yung head ng ministry na ganito, ikaw yung ministry na ganito. O mas importante kay Lord na nagawa yung ministry niya. Amen. Di ba mas importante kay Lord na nagawa yung ministry niya? Hindi importante kung sino nakatayo dito. Amen. Hindi ako mahalaga. Amen. Ano lang ako ni Lord, instrumento lang niya ako. Amen. Kahit sinong tumayo dito, hanggat may nakikinig, hanggat may dadalo, kikilos ang Panginoon. Hindi mahalaga kung sino nakatayo dito. Amen. So, lahat yan, amen. Wala siyang bearing kay Jesus Christ. Amen. Tuloy natin. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Amen. For whose sake I have lost all things. Amen. Kasi sinurrender na lahat dito ni Paul eh. Si Paul po mayaman siya. Amen. Kasi Pharisee siya eh. Teacher siya. Ibig sabihin may connection siya. Kung baga sa government official siya. Amen. Pero ano nangyari kay Paul nung simula nang tinanggap niya si Jesus Christ? Naging tagagawa na lang po siya ng tent. Amen? Gumagawa na lang po siya ng tent. Kasi pag pupunta pa siya ng ibang bansa, government official pa rin siya doon. Hindi na, di ba? So, pag pumupunta siya sa ibang lugar, at kailangan niya mag-preach ng gospel, kailangan niya tustusan yung sarili niya. Amen? Hindi lang siya pwedeng umasa doon sa kayang ibigay ng mga kapatiran. Amen? So talagang si Paul, naghahanap siya ng paraan para matustusan yung sarili niya and mas spread yung gospel. Amen. Kaya nga, I have lost all things. Pero ano po yung sinabi niya dyan kasunod? I consider them garbage that I may gain Christ. Amen. So lahat ng meron si Paul, basura. Amen. Lahat ng meron siya, basura. Kasi yung importante, nag-gain niya si Jesus Christ. Amen. Tayo po ba? Ano yung mga bagay na hindi natin ma-let go for the sake of Christ? Amen. Relationship ba yan? So praise God. Pinag-manifesto na po. Ulit, palakpakan natin. 3 na sila. Sino po yung mga, ano po yung manifesto? So ito po ay panata ng mga kabataan na itikip po nila yung purity nila ng 1 taon. Na i-dedicate po nila yung life nila kay Jesus. So praise God po na nadadagdagan po sila na nadadagdagan. Kahit hindi po natin ipukpok sa mga kabataan natin, no? Parang sila na po mismo ay nakikipag-usap si Lord, yung Panginoon na yung kumakatok sa puso nila na huwag mo muna unahin ng love life. Amen. Unahin mo muna yung pagsuserve sa akin. Amen. Kasi ang love life, madali na lang yan. Amen. Kung may trabaho ka na. Amen. Ngayon, pag nag-live ka ngayon, habang may estudyante ka, anong pang-date nyo? Yung baon ninyo. Amen. Ang kakahiya naman. Hindi ka kakain sa school para lang may pang-date. O diba? Amen. Madali na lang love life. Amen. So, amen. Ano yung mga bagay na kailangan natin i-consider na basura so that we may gain Christ? Amen. Naalala niyo po yung aeroplano? Si Lord, yung laki niya, nakadepende sa lapit natin sa Kanya. Pero sa pagpunta po sa airport, anong meron? Daan, di ba? Yan. Saka mga pader. Marami tayong kailangan daanan, mga pader, ganyan. Para makita natin kung gaano kalaki yung aeroplano, tama? Kailangan natin ng plane ticket. Hindi naman tayo makakapasok basta sa airport ng walang plane ticket, di po ba? So hindi natin makikita yung kung gaano kalaki yung aeroplano hanggat wala tayo dun sa mismo sa pagsakay natin sa aeroplano. Ganon din. Ano yung mga bagay na ayaw mong daanan, ayaw mong sirain para maging mo si Jesus Christ? Kasi kino-consider mo silang treasure instead of garbage. Amen. Galit ba yan? Tawag yan, problema ba yan? Talagang nagrema talaga sa akin
darating yung problema eh. Parang inisip ko lang yun si God, tapos darating yung problema. Kasi yung problema, ang laki-laki niya. Pero si Lord lang naman, hindi naman siya umalis eh. So, kanino natin focus yung mata natin para, uy, dumating yung problema. Sino po dito yung, tawag dito? Di ba, nagsiservice tayo, tapos may bilang dumating. Di ba, na-distract po tayo, no? Parang ganun yung problema eh. Nakafocus ka kay Lord, tapos may bilang dumating yung problema. Tapos yung problema, ang kinang-kinang niya, ang laki-laki niya, ang bongga-bongga niya. Tapos na-distract ka na sa kanya, tapos di mo na nanalis na yung focus mo kay Lord. Yun yung na-imagine ko kanina dun sa kanta. So, isipin po natin itong, I consider them garbage that I may gain Christ. What's preventing you from gaining Christ? Amen. Si Paul, ang sarap-sarap ng buhay niya. Ang sarap ng buhay niya, no? Tawag dito, kung nakikinig kayo nung Sunday, ang sabi po ni Pastor Aris, ang teacher ni Paul, si Gamaliel. Yan, si Gamaliel. So, si Gamaliel po, isa siya sa mga mataas na posisyon na Pharisee. So, ibig sabihin, kumbaga si Paul, isa siya sa mga favorite na student. Kasi close sila eh. Parang doon siya natuto eh. Amen. So, tapos binigyan siya ng authority ng mga Sadducees at saka ng mga Pharisees na pumatay ng mga Kristiyano. Talagang inutusan siya na parang, si Paul sabi ng gano'n, ano ba yan? Ang dami-daming naniniwala kay Jesus. Gusto ko silang patayin lahat. Ayan. Kasi, that's blasphemy. Ayan. There's only one God. Wala dapat naniniwala kay Jesus. Tapos sabi ni Gamaliel sa kanya, ay, ang fired up mo. Sige, utusan kita. Bigyan kita ng pera, bigyan kita ng mga sundalo. Patayin mo lahat ng mga Kristiyano niya. O tapos si Paul, diba? Ibig sabihin, binigay sa kanya lahat ng resources ng mga Sadducees at saka Pharisees para patayin yung mga Kristiyano. Kaya pag bumalik tayo dito sa picture na to, nung nabulag siya, ayan o, may kasama siyang mga kabayo, meron siyang entourage. Marami siyang kasama. Ibig sabihin, parang si Paul, taga-utos lang siya. Parang, oy, Kristiyano yun, saksakin mo. Oy, Kristiyano yun, tali mo. Oy, Kristiyano yun, batayin mo ng bato. So, taga-utos lang siya. Amen? Pero, lahat ng yan, tinalikuran niya up to the point na nakukulong na siya. Amen? Kasi garbage na nga lahat eh. Ang mahalaga na lang is, mag-proclaim na si Jesus Christ. Imagine natin yung nilet go ni Paul for the sake of spreading the gospel, no? Hindi basta-basta yung nilet go niya, amen. From living the good life, amen. To the point na nakukulong na siya. To the point na papatayin na siya, amen. Ganun yung naging buhay ni Paul, amen. Tayo po ba bilang mga Kristiyano? Amen. So, there are 4 kinds of goals po. Ayan. Ayan. Meron tayong mga immediate goals. Ano immediate goals? Hapon na. Today, Wednesday, may prayer night. Ayan, immediate goals. Amen. O, hapunan na, kakain. Amen. Gabi na, matutulog. Amen. Malungkot ka, magbabasa ka ng Bible, immediate goals. Ibig sabihin, kailangan mong gawin. Amen. Short-term goals, ito yung mga plano mo for the week, for the month. Ayan, parang, for this week, kailangan ito yung matapos ko. For this week, matapos ko itong mga to. Long-term goals, ito yung after 5 years, dapat may bahay na ako. After 4 years, dapat graduate na ako sa course ko. Amen. Dapat after ganitong amount of time, wala na yung utang ko. Amen. So, mga goals. Pero meron po tayong pinaka-importanting goal sa lahat. And that is the eternal and ultimate goal. Amen. Masyado na po ba tayong naku-focus dun sa immediate, dun sa short, at saka sa long term. Nakakalimutan natin na may mas importanting goal sa lahat. And that is yung ultimate goal. Kasi, tawag dito, this is not our final dwelling place. Amen. Hanggat hindi nyo po natatanim sa puso at isipin nyo that this is not, tapos dito na nagbabakasyon lang tayo dito sa world, mahihirapan po tayo i-embrace yung eternal and ultimate goal. Amen. At saka napapansin nyo po, no, yung mga goals na yan, habang tumatagal siya, anong nangyayari? Lumalaki yung responsibilidad natin. Amen. Yung short-term goals mo, kailangan mo matapos, kailangan mong magtrabaho ng 1 linggo, yan, immediate goals mo, kailangan mong isubo yung pagkain. Sinong tamad po dito subo yung pagkain? Gusto sinusubo pa sa kanila. Babe, gutom na ako. Kumain ka na, babe. Ayoko, babe. Gusto ko sinusubuan mo. Oh, sana all, di ba? Di ba? Pero tayo chichirya, babe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Habang tumatagal po yung goal, anong meron? Lumalaki yung responsibilidad natin. Kasi, halimbawa, doon sa long-term goals, para makagraduate ka, para makatapos ka ng pag-aaral, ano dapat mong gawin? Mag-aral ka ng mabuti. Amen.
Which is nakaka-relate ako, mahirap talaga mag-aral ng mabuti. Dahil ako ay sinagsal ko lang din naman yung college life ko. Sabi ko nga, Lord, buti na lang nung nag-graduate ako, hindi ako Kristiyano. Kasi pwede pa ako ma-opya. Kawawa yung mga Kristiyano ngayon ng mga student namin. Conviction na nila yun na parang, ma-opya ba ako? Hindi. Jesus, pakisara na lang yung mata mo, ma-opya muna ako today. Jesus, sara mo muna yun. Buti na lang ako na nag-graduate ako. Buti na lang may grace ako ng time na yun. Amen. Pero, diba, long-term goals. Habang umahaba yung goal, ano nangyayari? Mas kailangan maging consistent. Amen. Mas kailangan magbigay ng effort. Tama? Halimbawa, goal mo, gusto mong makaipon. So, every now and then, pipigilin mo yung sarili mo na bilit to. Amen. Kasi nga, kailangan mong, may goal ka na makapag-ipon. So, bawal mo parang, ay, gusto ko na halimbawa, gusto ko ng milk tea. Ayan. Ay, nakalang, sign 100. Amen. Pag everyday ako nag-milk tea, 500 a week na yun, di ba? So, 2,000 na, di ba? Parang, syempre, kung yung goal mo, makaipon ng ganitong amount, hindi ka, tiniisin mo. Tama mo ba? Halimbawa, sa mga estudyante natin, gusto ko makapag-tapos ng pag-aaral. Pero ang dami mong crush. Marami ka pang time isipin si crush number 1, Monday. Crush number 2, Tuesday. Crush number 3, Wednesday. Wow! Tarol! Iba-iba yung crush. Ilan ang crush mo? 31. Iba-iba yung crush ko per day. Wow! Ayoko kasi mag-overthink. Gusto ko isa lang yung overthink ko everyday. Diba? So, paano mo magagawa yung long-term goal mo na makapag-aral kung ang dami mo pang oras mag-isip ng mga crush? Amen. Praise God. Yan, meron akong disciple. Sabi daw niya, gusto ko i-break yung generational curse namin na wala pa nakakagraduate. Ako yung una makakagraduate, sabi niya ganyan. Ang dami namang kaharutan naman sa Facebook. Makikita mo yung post, mga ganyan. Post ng post, comment ng comment. O sige. Bahala kayo ni Lord mag-usap. Amen. Amen. So, long-term goals. Amen. So, habang humahaba po yung goals natin, mas nagiging malaki yung responsibilidad. Tama po ba? Halimbawa, pag bata ka, ang responsibilidad mo lang is kumain. Sana all. Pag estudyante ka, ang responsibilidad mo lang is mag-aral. At saka tumulong sa bahay kahit pa paano. No? Amen. Pag nagtrabaho ka na, ang responsibilidad mo, tumulong sa bills. Ayan. Tsaka dapat hindi ka na responsibilidad ng magulang mo, di ba? Hindi yung, mapabili ko ng make-up. Ano? 35,000 ang sahod, humihingi sa pabili ng make-up. O, diba? Siyempre, hindi na dapat, no? Dapat sinusustentuhan na natin yung mga sarili natin. So, habang humahaba yung goal, bumibigat yung responsibility. Kaya nga po sabi sa Spider-Man, ano sabi sa Spider-Man? With great power comes great responsibility. Alam niyo po ba biblical to? Amen. Si Jesus po talaga una nagsabi nito. At makikita po yan sa Luke 12:48. Whomever much is given, of him shall be much required. Amen. To you is much is given, much is required. Amen. So, the more na mas maraming binibigay ang Panginoon sa atin, the more na kailangan tayo maging responsible dun sa mga binibigay niya sa atin. Amen. Sabi nga po sa James, you ask but you do not receive because you ask with the wrong intentions. Parang mali kasi yung intention mo eh. Parang, Lord, bless mo ako ng pera. O, saan mo gagamitin yung pera? Para mabili ko yung gusto mo. Yung gusto ko. So, tawag dito, paano naman yung gusto ni Lord? Amen. So, hindi kasi binibigay si Lord sa atin kasi nga, mali pa yung motives natin. Amen. Favorite quote ko po, the Lord is not interested in changing your situation. Ayan, dapat ma-memorize yun na po yan. Lagi ko po yan sinasabi. He is more interested in changing our hearts. Amen. So, kaya po hindi pa binabago ni Lord yung sitwasyon natin. Kasi yung hearts natin, hindi pa nababago. Hindi pa siya ready mag-transition sa next chapter. Amen. So, tonight po, church, ayan. Parang bilis ng aking message. Parang bumibilis sa mga message ko this week. What is our goal? Ayan. Ano bang goal natin? Reminder lang po, no, this is not our final destination. Yan, masarap imaginein na pumunta ng Boracay,
Masarap imagine na pumunta ng ibang bansa. Yan, Greece. Ano po bang dream destination natin dyan? Japan. Ako po gusto ko New Zealand. Kasi gusto ko alam niyo, pag nakikita niyo yung New Zealand, mahilig po ako sa... Everyday po kasi habang nag-aantay ako sa meeting namin sa work, nagpi-play po ako ng videos. So iba-iba po, dati ang piniplay ko ako nagka-camp, tapos minsan nagluluto, minsan nagdo-drawing, tapos minsan po mga sounds ng mga classical music, nagpa-piano, ganyan. Ngayon po yung piniplay ko yung mga scenery ng ibang bansa. Amen. Bata pa po ako, pangarap ko nang pumunta ng New Zealand kasi na-imagine ko paano nila nami-maintain yung damo? Paano nila nami-maintain yung damo? Sige po, dito sa Pilipinas, di ba? Yung mga malawak na lupain, anong meron doon? Talahib. Talahib, di ba? Pero pag nakita niyo yung New Zealand, nakikita niyo yung mga bahay hiwa-hiwalay. Pero yung damo, maliliit. Tapos ang lalawak, sabi ko, paano nila nami-maintain yung damo? So parang, sino yung gumugupit nun? Yun yung ino-overtake, no? Sige mo, na-imagine niyo, sige, di po ba, ayaw yung kapitbahay ninyo, pag walang pagbakanting lote, anong meron? Di ba talahib? Amen. So imagine niyo yung New Zealand, no? Parang, ang lawak-lawak. Sana pala naglagay ako ng picture ng New Zealand dito. Ang lawak-lawak ng mga lupain doon, hiwa-hiwalay yung mga bahay. Pero yung damo, ang liliit. So sino nag-maintain? Di ba? So parang, ang sarap puntahan siguro noon, parang pag tinignan mo, wow. Ay, nung nagpunta po kami ng Pastors Conference sa Tagaytay. Ang ganda po nung makikita mo bundok-bundok, tapos nakikita mo yung paligid mo, ang linis, walang talahib, ang sarap-sarap. Ganun po siguro sa New Zealand. Paano po kaya sa heaven? Amen. Are we investing in heavenly treasures? Amen. Sabi nga po sa Matthew, no? Do not store up yourselves treasures on earth where moth and rust destroys, and thieves break in and steal. Amen. Lahat po ng bagay dito sa mundo, nasisira, nawawala, kinukuha, amen, at iiwan natin. Wala po tayong dadalhin. Amen. Wala po tayong dadalhin. Yung prestige natin, hindi naman sasabihin na ikaw yung presidente ng Pilipinas pag nasa langit ka na. Amen. Walang bearing kay Lord yun. Ano yung nagawa mo pa si Lord ng posisyon? Ikaw carpenter ka lang. Ako president ako ng Pilipinas. Wow! O diba? Gaganunin mo si Jesus, no? Sino ka ba, Jesus? Amen. Wala tayong dadalhin. Amen. Sabi nga po nila, dumating tayong hubad, aalis tayong hubad. From dust you came, and dust you will return again. Amen. Wala tayong dadalhin. Kaya nga sabi dito ni Lord, but store up yourselves treasures in heaven. Amen. Where moth and rust do not corrupt, and thieves do not break in. For where your treasure is, there your heart will be also. Amen. Balik tayo kay Paul. Si Paul legit yung heart niya na kay Lord, na kay God. Kaya nga pumapatay siya eh. Amen. It's just that yung goal niya kasi mali. Kumbaga si Paul, on fire sa kay God, dire-diretso siyang ganyan. Iba talagang, patayan kung patayan. Amen. Dahil sinabi ni God, oh, wait. Di ba, papunta na siya ng Damascus, papatay pa siya ng maraming Kristiyano doon. So si Lord, wait. Teka lang, tigil ka muna dyan. Hindi, Lord, hindi, wait. Sabi nga ni God sa kanya, mali kasi yung ginagawa mo eh. Mali yung sinusundan mo eh. Ang sinusundan mo dapat si Jesus. Hindi yung mga Sadducees at saka Pharisees. Amen. And then nung nakita niya na, naniwalagan siya, okay Lord, mali nga itong daan na to. Dito tayo dapat. Amen. So ganun si Paul. Amen. Nasaan ba yung heart niya? Nasaan ba yung treasure niya? Amen. Yung treasure niya yung pagsiserve kay God. Amen. Pero baka tanongin nyo, paano naman yung buhay namin dito sa earth, Pastor Noah? Ano ba? Madaming promises si Lord. And the best yung promise niya na, delight yourselves with the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen. Tatlo po yun eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. If you abide in me and my words abide in you, ask what you want and it shall be given unto you. Matthew 15:7. And then last po, Psalms 37:4. John 15:7. Thank you. Last po, Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Memorize ito dapat yung church. Kasi, ano po bang pinangahawakan natin dito sa mundo? Yung advice ni Inay. Sabi ni Inay kasi, pag-aaral lang doon yung papamana niya sa akin. Kaya ito lang yung papamana ko sa mga anak ko. Nay, ba't naubos yung pera natin? Kasi may papamana naman ako sa iyo eh, pag-aaral.
Yun kasi natutunan ko sa parents ko eh. Di ba? Oh. Nay, ba't wala akong milyones sa bank? Ganyan. Kasi nga, sabi ng parents ko, pag-aaral yung papamana ko sa'yo, amen. Diba? Ano yung panghahawakan natin dito sa mundo? Amen. Bilang mga Kristiyano, ang dapat po nating panghawakan is hindi yung mga advice ng kung sino man, amen. Dapat ang panghawakan natin dito sa mundo is yung pangako ng Panginoon, amen. At pangako ng Panginoon na if we delight ourselves in Him, He will give us the desires of our heart, amen. Alam niyo po ba, kasi si Lord kinakausap po tayo. Pag meron tayo relasyon kay Lord, kakausapin niya tayo. And alam niyo naman po yung bahay namin, sobrang laki, no? Isang tumbling mo lang, isang kama na ulit. Isang tumbling mo na, kama na ulit, di ba? Sobrang laki, puro kama. Ganon kalaki, di ba? So, dito, di ba po nag-ano tayo, nagre-rent tayo ng mga villa, yan, sa Paran, no? Di ba meron po doon, villa for rent. So, doon pala to sa Zion. So, ewan ko po, out of the blue, nung pumasok po kami dun sa isang kwarto, tapos humiga akong ganyan. Ang sarap-sarap ng kama, tapos ang laki-laki ng kwarto, parang, tapos bintana pa siyang ganyan. Tapos pagkatilid ko sa bintana, clouds na gano'n. Sabi ko, ay Lord, ang sarap ng malaking kwarto. Sabi ko gano'n, sabi ko, Lord, okay naman ako sa bahay namin eh. Pero parang ang sarap din pala ng hindi kada tumbling mo kama. Parang ang sarap din pala na pagtayo mo, marami ka pang lalakaran, no? Parang, alam mo yung makakasampung hakbang ka pa bago makalabas sa kwarto mo. Yung mga gano'n, hindi isang step mo, uy, kwarto na. Tapos, uy, kwarto ulit. Di ba? Isang hakbang mo lang, uy, kusina. Uy, salas. Di ba? Uy, kwarto. Di ba? Praise God. So, nung kasama ko po yung ate ko, nung sabi ko sa kanya, ay, parang ang sarap-sarap ng malaking kwarto, no? Tapos parang kinausap ako doon ni Lord sa amin, gano'n, I will give you the desires of your heart. Sabi ko, promise mo yan, ha? Sabi ko, hindi ko alam kung paano mangyayari. Pero pag nangyari po, guys, naku, kain tayo sa bahay namin. Magpapabless tayo ng bonggang-bongga dyan. Magpapakatering tayo, Jesus, pag nangyari po yun. Alam mo po kasi ito simple kay Lord, eh. Kaya niyang ibigay lahat ng gusto ng puso natin, amen, in His own time. Hindi ko alam kung paano mangyayari, no? Magkano ba mga bahay ngayon, di ba? Tapos ang laki pa ng kwarto, so parang, ano kaya ang bibigyan ni Lord para matuloy itong promise na to? Pero sinusurrender ko na yun kay Lord kasi marami kasi siyang promise sa Bible na hindi na inabutan ng mga taong pinangako niya. Yan, si Abraham, hindi naman naabutan ni Abraham yung maraming mga anak, amen. So ako, hindi ko naabutan, pero confident ako, natutuparin ang Panginoon. So CJ, pakialagaan yung mansion natin. Pag binless ni Lord, no? Amen. So, ayan po. And, as a conclusion po, no? Sino pong nakakaalam ng kwentong to? Mga kids? Hindi na ba kinukwento to sa mga eskwelahan ngayon? Yung totoo, mga bata. Alam niyo yun yan. Oh my gosh, hindi na kinukwento sa school to? Basic to. The Hare and the Rabbit. Ay, The Hare and the Rabbit. Isa pala yun. The Hare and the Tortoise. The Turtle and the Rabbit. Basta isang turtle at isang rabbit. Ayan. Amen. So, ano pong kwento nito? Ayan. So, tawag dito, ang kwento po nito is, may turtle at may rabbit. At merong racing, ayan, merong racing. So, nagano po sila, sabi nga, nagpaligsahan sila. Uy, mag-racing tayo, tingnan natin kung sinong mauuna. Hindi ko na alam kung sino nag-aya, basta ganun yung kwento, depende sa author. Basta nag-racing sila, amen. Eh, syempre, si Rabbit, confident siya kasi alam naman natin ang turtle. Amen. Pero hinamon po siya ng turtle, sige doon tayo sa dagat mag-race. Bagong version pala. Version 2.0. Amen. Hindi, ibang version po yun. Gagawin ko po yun, basta sikatin natin yan. No? Pero yung original version po, ayan, sa lupa, ayan. So, pumalay yung turtle. Amen. Sabi niya, sige, makipag-racing ako sa inyo. So, expectedly, yung rabbit, mabilis siya. No? Amen. So, maunahan niya talaga yung turtle. So, let's start yung race. And then, tawag dito, yung rabbit, nakita niya na yung finish line. Sobrang layo ni turtle. So, anong ginawa ni rabbit? Natulog siya. Sabi niya kasi, tawag dito, matagal pa naman si turtle. Sabi niya, tawag dito, baka next year pa siya makaabot ng finish line. So, natulog siya. Amen. So, dahil nakatulog siya, amen, hindi niya napansin,
Si turtle, kahit mabagal siya, small, steady steps. Amen. Nagpatuloy siya. And eventually, he crossed the finish line. Naunahan niyo pa yung turtle. Amen. And alam niyo po, rabbit, sorry. Naunahan pa ng turtle yung rabbit. Amen. At alam niyo po ba totoo in real life? Ayan. Totoo pala siya in real life, no? Ayan, panoorin po natin itong video ko. Ayan, sana nag-play po yung video natin. Madaya yung turtle at sabi lang. Go turtle, go turtle, go! Go turtle, go turtle, go! Go turtle, go turtle, go! Amen. So, sino po nanalo? Nanalo si turtle. Amen. Ano po mapapansin natin dito? Bakit natalo yung rabbit? Distracted siya. Amen. Mabilis yung rabbit. Amen. Pero distracted siya. Wala siya sa focus. Ang turtle kasi, yun lang nakita niya eh. Diretso lang eh. Si rabbit kasi parang, uy, dami distraction. Uy, pera. Uy, jowa. Meron po tayo isang kapatiran dito na tawa pag nami-mention yung jowa. Tago natin siya sa pangalan. Amen. So, yung rabbit, distracted siya. Yan. Pero yung turtle hindi, nakafocus lang siya. Amen. Nakaharap yung bakit niya. Hindi niya malito. Nagugutom pala yung rabbit, naghanap ng carrots. Saan yung carrots dito, sabi? Amen. So, ganyan din po tayo sa Christian journey natin, no? It doesn't matter how we start. Amen. What matters is we finish the race. Baka kasi dito sa church, hindi natin may iwasan na, ay Lord, bakit siya ganyan? Blessed na siya. Ay, bakit si ganito blessed na? Ay, bakit ako hanggang ngayon nandito pa din ako? Amen. May kanya-kanya kasi tayong journey. Ako, guilty ako dyan, lalo na nung mga quarter life, 25 and above. Yung mga kaklase mo, nag-abroad na. Yung mga kaklase mo, nakapagpundan na ng bahay. Parang hanggang ngayon, ligaw pa rin ako. Ligaw na tupa pa din ako. Amen. Tawag dito, hindi importante kung gano'n natin kabilis na achieve yung gusto natin. Amen. Basta magpatuloy lang tayo. Amen. It doesn't matter how we start, but what matters is we finish the race. Amen. Ganon din tayo bilang Kristiyano. Hindi importante nag-start kayo, magaling kayong Kristiyano. Hindi importante nag-start kayo, anointed kayong Kristiyano. Hindi importante nag-start kayo, marami na kayong alam sa Bible. Amen. Posible sa ministry, may mga rabbit. Ano yung mga rabbit? Yung parang, ba't ang bilis yung makagets ng Bible? Bakit ang bilis nakakintindi siya? Bakit on fire siya mag-serve? Amen. Kasi ikaw hirap na hirap ka, nagsastruggle ka. Amen. Hindi importante kung sino mabilis or sino mabagal. Ang importante, lahat tayo matapos natin yung race. Lahat tayo magkita-kita sa finish line. Amen. Meron pa po isang si Paul dyan sa Hebrews yung we have many witnesses. Hebrews 12 po yun. Kasama dapat yung dito. Kaya dapat talaga isang buwan nating topic yung mga ni Paul Ang dami niya kasing teachings, no? Amen. So, tayo po, sa Christian journey natin, hindi natin alam, marami nagpipray para sa atin. Amen. Marami nag-cheer on para sa atin. Yung mga nauna sa atin, pinag-cheer nila tayo. Amen. Yung mga ka-live group natin, pinag-cheer nila tayo. Yung mga live group leaders natin, pinag-cheer nila tayo. Yung mga kananayan, mga iba't ibang ministry, pinag-cheer nila tayo. Amen. Yung mga kapastoran natin, kaya kami tumatayo dito, pinag-cheer namin kayo. Amen. So, let's not give up. Pagpatuloy natin yung race at sama-sama, hindi sabay-sabay. So, sama-sama natin tapusin yung kanya-kanya nating mga journey towards Jesus Christ. Amen. Amen po ba? Sige lang po, palapakan po natin si Lord. Ayan. So, tayo po ay kumuha ng mga bagong linis na rubber bands. Bagong labang rubber. Kinis ang kintab talaga. Praise God. At tayo po ay kumuha ng mga prayer list. Ayan. At pag-pray po natin ang ating mga kapatiran. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan, medyo napahaba po yung word ko. So,
Tama ba to? 8:17 na. So, medyo iklian ko po yung prayer natin para po, ayan, makauwi tayo kaagad. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan, hallelujah. Thank you, Lord. Ayan, so, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yung mga kabataan, huwag kayong maihiyang isulat ng yung mga prayer list at kumuha ng prayer request. Masarap mag-pray. Sa totoo man. Amen. So, balik tayo doon. Prayer is the single most powerful thing that we can do in this world. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, umawit muna po tayo sa Panginoon and then manalangin po tayo. Thank you, Jesus. Ikaw ang buhay
humble ourselves in front of you, Panginoon. Teach us, Lord God, to rely and believe, Lord God, in the power of prayer, Lord God. Teach us, Lord God, to trust, Lord God, that our prayers are being heard, Lord God. Narinig mo, Lord God, ang mga panalangin namin, Lord God. And the way that you answer our prayers, Lord God, is yes, no, or not now, Panginoon. Lord God, give us the power, Lord God, na maniwala, Lord God, na yung pag nananalangin kami, Lord God, kami nagtitiwala sa inyo, Lord God, that you are in control, Panginoon. Na nakikita niyo, Lord God, yung hinahanap namin, Panginoon. May mga times, Lord God, na kami hindi namin naiintindihan yung sitwasyon namin, Father God. Pero kayo, Lord God, alam niyo, Lord God, kung saan kami dadalhin, Lord God, ang sitwasyon niyo, Panginoon. And the best things, Lord God, that we can do in times of uncertainties, Lord God, in times of doubts, in times of anxieties, Panginoon, in times of confusion, Panginoon, is to pray, Lord God, and to just trust, Lord God, that you are in control, Panginoon. Lord God, teach us, Lord God, to pray more and to worry less. Minsan kasi, Lord God, worry pa more and prayer pa less pa po kami, Panginoon. Mas marami kaming time, Lord God, na mag-overthink. Mas marami kami, Lord God, time mag-isip ng iba't ibang senaryo, Panginoon, kaysa manalangin, Lord God, at isuko sa inyo, Lord God, yung mga maaaring mangyari, Panginoon. Lord God, sabi ninyo sa inyong salita, who of you by worrying can add a single hour to your life, Panginoon? Yes, Lord God, truly, Father God, wala naman sa amin, Lord God, yung ma-extend yung buhay, Lord God, sa dami ng pag-worry namin. Hindi kami yayaman, Lord God, sa pag-worry, Panginoon. And right now, Father God, I pray na mas magtiwala pa kami, Lord God, at mas bigyan pa namin, Lord God, ng kapangyarihan, Lord God, at authority, Lord God, yung power ng prayer, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. Lord God, prayer is the single most powerful thing that we can do in this world, Lord God. Prayer is a very important, Lord God, part of being a Christian, Lord God. Because every time that we pray, Lord God, binibigay na namin sa inyo, Lord God, lahat, Lord God, ng mabigat, lahat, Lord God, ng hindi namin iintindihan, Panginoon. At kami kikilos na lang, Father God. Because alam namin, Lord God, that as high as the heavens is from the earth, Lord God, so are our thoughts from your thought, Lord God. Hindi namin, Lord God, maiintindihan, Lord God, kung paano yung pagkilos mo, Lord God. And Lord God, it's only through obedience, Father God, na marireveal sa amin, Lord God, yung mga bagay-bagay, Panginoon. And right now, Father God, I lift up, Lord God, to you, the heart of each and everyone in this place, and also yung nakikinig sa live, Father God. Kung ano man po, Lord God, yung mabigat, bumabagabag yung sakit, Panginoon, may surrender po namin sa inyo, Lord God, sa mga sandaling ito, Lord God. And may mga times, Lord God, na makulit kami, Lord God, at kukunin namin ulit sa inyo, Lord God. We pray, Lord God, na i-surrender namin ulit sa inyo, Panginoon. Because surrendering, Lord God, repentance, Lord God, choosing you, Lord God, is a daily thing, Lord God. It's an hourly thing, Lord God. It's a secondly thing, Lord God. Every moment of our life, Lord God, kailangan ka namin piliin, Lord God. Sa mga sandaling ito, Lord God, gusto ka namin piliin, Panginoon. And tulungan mo kami, Lord God, na manalangin, Lord God, at tausang puso, Panginoon. Right now, Father God, itinataas po namin ang aming simbahan, Panginoon. Thank you, Lord God, sa lahat, Lord God, na ginagamit mo, Lord God, at pinapadala mo, Lord God, dito sa simbahan, Panginoon. Thank you, Lord God, sa lahat ng pastors na meron kami, Lord God, si Pastor Ruel, Lord God, si Pastor Atoma, Lord God, si Pastor Joe, Lord God, si Pastor John, si Pastor Grace, Lord God, si Pastor Glenda, si Pastor Alice, at inyong lingkod, Panginoon. Kayo naman, Lord God, yung magbigay ng wisdom, Lord God, katalinuhan, Lord God, at puso, Lord God, sa inyong mga kapastoran, Lord God, upang pamunuan, Lord God, itong simbahan ito, Lord God. Itinataas rin po namin, Lord God, sa mga sandaling ito, lahat ng ministries, Lord God, na meron ng simbahan, Lord God, yung aming ushering, Lord God, yung aming kids ministry, intercessory ministry, yung aming food ministry, yung aming women's, yung aming men's, yung aming multi-media ministry, yung aming youth ministry, yung aming worship ministry, Lord God, at decorations ministry, Panginoon, at kung ano mga hukong ministry, Lord God, yung hindi ko na-mention, Father God. Help us, Lord God, to be united, Lord God, in bringing your church, Lord God, to more people, Panginoon. Lord God, itinataas ko rin po sa inyo, Lord God, yung pangangailangan
ng church, Lord God, na dumadami na po, Lord God, yung mga nag-a-attend dito, Lord God, at masikip na po kami, Lord God. So give us the wisdom, Lord God, that we need, na habang ina-attend po namin, Lord God, yung financial blessing, Lord God, yung breakthrough, Lord God, sa pag-renovate ng building, Lord God, so that we can accommodate more people. Give us the wisdom, Lord God, kung paano po namin i-maximize, Lord God, yung seating arrangement, yung position, Lord God, para po mas marami pa kong makaupo, Panginoon. And Lord God, yung expansion ng church namin, Lord God. Alam namin, Lord God, walang posible sa inyo, Lord God. You're going to expand this church, Lord God. You're going to make this church a salt and light, Lord God. Dito sa Sabana, dito sa Zarina, Lord God, sa Timog Residence, Lord God, sa buong Barangay Tuwayan, sa buong Avila City, sa buong Pampanga, Lord God, sa buong Pilipinas, Panginoon, even all over the world, Lord God. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Lord God, may your name be magnified, Lord God, be glorified, Lord God, through, Lord God, this church, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Help us, Lord God, na maging ready, Lord God, na magkaroon ng puso, Lord God, na tanggapin at alagaan, Lord God, lahat ng kaluluwang pinapadaan, Lord God, dito sa simbahan sa Panginoon. And right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you, the financial struggles, Lord God, na meron ng bawat isa, Lord God. Marami sa amin, Lord God, still, Lord God, nakapako pa rin, Lord God, nakakulong pa rin, Lord God, sa curses of death, Lord God, curses of poverty, Panginoon. Right now, Father God, we pray na help us, Lord God, to bring those curses, Panginoon. Walang imposible sa inyo, Lord God. Give us, Lord God, the power, Lord God, to break those curses, Lord God, towards financial stability, Lord God, towards financial blessing, Panginoon, towards financial breakthrough, Panginoon. Lord God, lahat ng mga businesses, Lord God, na meron dito sa church, Lord God, ang Adonai, Lord God, ang kimchi, ang peanut butter, Lord God, ang salt, Lord God, at kung ano pang business, Lord God, meron ang mga kapatiran, Panginoon. Bless them, Lord God, bless them, Lord God. At ang aming mga young professional, Lord God, yung mga workers namin, Lord God, we pray, Lord God, na maging mag-rise up sila, Lord God, mag-shine sila, Lord God, sa kanilang mga trabaho, Lord God. Give them favor, Lord God, blessings and mercy, Lord God, and grace, Lord God, sa mata ng kanilang mga bosses, Lord God. We're praying, Lord God, for increase, Panginoon, in terms of their salary, Panginoon, in the name of Jesus. More than, Lord God, sa financial blessing, Lord God, na meron kami, Lord God, sa mga trabaho namin. We're also praying, Lord God, for peace and joy and fulfillment, Lord God, sa mga trabaho namin, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Lord God, we're also praying, Lord God, for our students, Panginoon, ang pag-aaral nila, Father God. Alam ko, Lord God, marami kami kalaban dito sa mundo, Lord God. Isa lang kami, Lord God. Pero yung kalaban namin, yung TikTok, yung social media, yung Netflix, Panginoon, even yung mga kaklase nila, Lord God, na mga secular, Lord God. Kaaway namin, Lord God, sa atensyon ng mga bata nito, Lord God. But we know, Lord God, nothing is impossible to you, Lord God. And we pray, Lord God, na sa kapuringkit, Lord God, oras, Lord God, na naalat namin sa kanila, Panginoon. Kayo naman, Lord God, yung bahala, Lord God, na magbigay sa kanila, Lord God, na birthi, Lord God, ng yung mga salita, Lord God. Dalangin namin, Lord God, yung mga batang ito, Lord God, is lumaking, Lord God, ng mga batang, Lord God, na may matinding pagmamahal sa inyo, Lord God. And takot, Lord God, na kayo hindi masaktan, Panginoon. I will be praying, Lord God, na itong simbahan na doon, Lord God, is a church, Lord God, na hindi lang maging attenders, Lord God, but yung mga members dito, Lord God, is magkaroon ng desire, Lord God, to make an impact, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord God, at sa lugar na to, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, sa buong kawayan, Panginoon. Teach us to be united, Lord God. Teach us, Lord God, to acknowledge, Lord God, na hindi namin kaya, Lord God, mag-isa, that we are one body with many parts, Panginoon. So thank you, Lord God, sa lahat, Lord God, na merong simbahang ito, Lord God, sa lahat ng ministry, sa lahat ng leaders na meron kami, Lord God. Bless us, Lord God, bless us, Lord God. We're also lifting up, Lord God, to you this coming worship night po namin, Lord God. We pray, Lord God, na kayo na po yung mag-prepare sa lahat ng ministries, Lord God. And we pray, Lord God, na mag-breakthrough po, Lord God, ang bawat isa, Lord God, sa darating na worship night namin, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. We're also lifting up, Lord God, to you, the health of each and every one, Lord God, the physical health, Lord God, the mental health, Lord God, the emotional health, and the spiritual health, Lord God, na meron ng bawat isa, Panginoon. O Lord God, alam mo, Lord God, yung sugat na meron ng bawat isa, Lord God, yung mga dinadala po namin, Lord God, na hurts, sa mahabang panahon, Lord God, yung mga tao na nakit sa amin, Lord God, yung worries namin, Lord God, yung mga may sakit, Lord God, physically, Panginoon. Help us, Lord God, and teach us, Lord God, to trust in you, Panginoon.
na may mga sickness man po kami, Lord God, na hindi mo pa pinapagaling, Lord God. Magtiwala kami, Lord God, sa inyo, Lord God, that you are in control, Panginoon. At hindi po kami, Lord God, titigil manalangin, Lord God, and we still believe, Lord God, that there's miraculous healing, Lord God, na anytime, Lord God, na pwede mong ibigay sa amin, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, in the name of Jesus. Right now, Lord God, I'm praying, Lord God, for those people na may stroke, Panginoon, in the name of Jesus, yung mga people na may anxiety attacks, Panginoon, na may depression, Lord God, yung mga people, Lord God, na may anger, Lord God, at forgiveness sa puso nila, Panginoon. Heal us, Father God, heal us, Father God, in the name of Jesus, Lord God. Through the power of the blood of Jesus, Lord God, through the life, Lord God, that Jesus have showcased to us, Panginoon. Pinakita niyo sa amin, Lord God, kung paano nga ba mabuhay, Lord God, ng puro ang puso, Lord God, na walang dinadala, Lord God. Help us, Lord God, to truly, Lord God, cast our burdens on you, Panginoon, for your yoke is easy and your burden is light, Panginoon. Thank you, Jesus. And right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you, the nation, the Philippines, Lord God. Lord God, Angeles City, Lord God, and this barangay, and the entire world, Panginoon, in the name of Jesus. We're praying, Panginoon, that in spite, Lord God, ng mga nakikita ng negativity, Lord God, sa aming mga government officials, Panginoon, you are still sovereign, Panginoon. And thank you, Lord God, dahil alam namin, Lord God, that you are in control, and hindi man po namin alam, Lord God, yung kahihinan na, Lord God, yung ginagawa, Lord God, ng bawat government officials na meron kami, Lord God. Kayo nawa, Lord God, na bahala ng protection, Lord God, sa inyong mga anak, Lord God, sa korupsyon, Lord God, sa pandaraya, Panginoon. Protect us, Lord God, protect us, Lord God. And we know, Lord God, na kahit may mga government officials kami, mga tiwali, meron din naman kami mga government officials, Lord God, na totoo, Lord God, at tapat, Lord God, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. And we pray, Lord God, na padamihin niyo pa po sila, at protektahan niyo din po sila, at i-bless niyo pa po sila, Lord God. So, para po hindi na po sila mag-desire na mag-corrupt, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Lord God, we're lifting up, Lord God, the finances of the church to you, Lord God. Thank you, Lord God, for all the people na ginagamit mo, Panginoon, upang manatiling nakatayo ang iyong simbahan, Panginoon. Thank you, Lord God, for meron kami, Lord God, na internet, Lord God, meron kaming live, meron kaming sound system, meron kaming aircon, Father God. Hindi lahat ng simbahan, Lord God, meron ganito, Lord God. And kami, Lord God, very blessed kami, Lord God, that in spite na maliit na yung church namin, Father God, we have a place, Lord God, that we can freely worship you, Lord God, and freely, Lord God, talk about your word, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Kayo na po, Lord God, na mahal na mag-bless, Lord God, sa mga taong tapat, Lord God, na nagbibigay ng kanilang mga ikapo, Lord God, at kanilang mga financial blessing na nagsishare, Panginoon. Help us, Lord God, to be the widow, Lord God, na she gave, Lord God, everything she had, Panginoon. Teach us, Lord God, to be like Paul, Lord God, na tinrato niya, Lord God, na basura, Lord God, lahat ng meron siya, Lord God. It's nothing, Lord God, compared, Lord God, to the glory, Lord God, that is ahead of us, Lord God, and that is knowing you, Christ Jesus, Panginoon. Thank you, Lord God, for this night, Lord God. We lift up, Lord God, to you, yung mga bagyong paparating po, Lord God, sa bansang Pilipinas, yung mga nasalanta, Panginoon, we're praying, Lord God, that lumapit sila sa inyo, Lord God, at makita nila, Lord God, na tanging kayo lamang, Lord God, ang maaaring makatulong sa kanila at magpapatahon sa kanila at makaligtas, Lord God, sa kanila sa mga sitwasyon nila, Panginoon. And we're praying, Lord God, for the nation, Lord God, to magsama-sama, Lord God, to be united, Lord God, to help, Lord God, itong mga nasalantang mga lugar, Lord God, sa bansang Pilipinas, Lord God. And Lord God, sa mga darating na bagyo, Lord God, we're praying, Panginoon, na hindi na po sila, Lord God, ganun ka mapinsala, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Thank you, Lord God. Also, Lord God, for the things, Lord God, that we need to improve on this church, Panginoon. We pray, Lord God, na maayos na po, Lord God, yung mga tumutuloy dito sa church, Panginoon. And improve pa po namin, Lord God, ang inyong gawain, Panginoon, in the name of Jesus. And right now, church, let's open yung mga prayer requests ng ating mga kapatiran. At huwag bigyan natin yung best towards praying the prayer request of our brothers and sisters. Hallelujah. Thank you, Jesus.
dahil nasulat, Lord God, ang kanyang kwento, Lord God. Thank you, Lord God, dahil marami siyang sinulat na liham, Lord God, para sa lahat ng mananampalataya, Lord God. Lord God, teach us, Lord God, to emulate, imitate, Lord God, the life of Paul, Panginoon. Teach us, Lord God, not to be judgmental, Panginoon. That you can use everyone, Panginoon. Na yung nakaraan namin, Lord God, is hindi dahilan, Panginoon, para hindi kami magsilbi sa iyo, Lord God. Teach us, Lord God, to believe, Lord God, that you can use anyone, Lord God. Teach us to believe, Lord God, and to trust, Lord God, na kaya mo baguhin, Lord God, kahit yung pinakamasamang tao, Panginoon, in the name of Jesus. Sobrang daming Kristiyano, Lord God, sobrang daming mananampalataya, Panginoon, ang nabago ang buhay, Lord God, through the life of Jesus. Though there are times, Lord God, ng mga natitisod, Panginoon, pero huwag kami sa kanila tumingin, Lord God. Mga ehemplo lamang sila, Lord God. At ang tunay na dapat namin titigan, Lord God, yung dapat diretsyonan yung tuloy namin, Panginoon, is kay Jesus, Lord God, who is the author and finisher of our faith, Lord God. Help us, Lord God, to fix our eyes on Jesus, Lord God. Not on our pastors, not on our life group leaders, not on our elders, Lord God, not on our ministry heads, Panginoon. Help us, Lord God, to fix our eyes on Jesus and on Jesus alone, Lord God. Thank you, Lord God, for this night, Panginoon. And I pray right now, Lord God, sa pag-ihiwalay namin, Lord God, at sa mga online, Panginoon, na maramdaman namin, Lord God, na hindi na sayang yung gabi namin, Panginoon. Na yung banal na Espiritu, Lord God, isinamahan kami sa gabi niya to. Kinausap, Lord God, yung bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord God, for your word, Lord God. Thank you, Lord God, for you continually loves us, Panginoon. Hindi kayo nagsasawang mahalin kami, patawarin kami, Lord God. I-bless kami, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. Help us, Lord God, to truly embody, Lord God, that your grace is enough, Lord God, and your grace is sufficient, Panginoon. Thank you, Lord God, for this night. We honor you, Lord God. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin sa Lord. Thank you, Lord, and God bless. Amen. Praise God. By this time, tayo po lahat ay dumako na sa ating pagbibigay. And before we pray for our offering this night, I just want to share from Matthew chapter 23, verse 23. Woe to you, teachers of the laws and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Amen. I was just reminded by this verse that minsan kasi kapag yung danger, amen, na-mention niya kanina, entitlement when it comes to finances, that parang okay, bigay tayo ng bigay sa church, bigay tayo ng bigay para kay Lord, to the point na minsan hindi natin naiisip, or minsan nakakalimutan natin na was it really from the Lord? Is it really for the Lord? And if tama pa ba yung puso ng pagbibigay natin? Amen. Jesus reminded the Pharisees not to be hypocrite. Kasi nagbibigay nga sila ng ikapu nila, no, nang meron sila, but they neglected what is more important, the faithfulness, justice, and mercy. Although, in-emphasize din ni Jesus dito na huwag din natin kalimutan yung former, na magbigay tayo ng may tamang puso. Magbigay tayo ng may katapatan. Magbigay tayo ng may habag. Amen. So, yun. I just wanna, let's all pray for the offering. Hallelujah, Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa
Gabing to, Father God, we thank you for reminding us of your goodness and your love. We thank you for reminding us that in every situation, Panginoon, in every circumstances, Father God, we believe, Panginoon, and we choose to believe that you are there, bigger than our problems, bigger than our sufferings, bigger than our struggles, Panginoon. Lord, we believe that even in our finances, you are the biggest, Lord God. Ikaw ay malaki, ikaw ay tunay, ikaw ay tapat, Panginoon, sa aming lahat na yung mga anak, Father God. And in this time, Lord Jesus, help us to honor you, help us to bless your name, Panginoon. Help us not to be entitled, to give righteously, Panginoon, give faithfully, Father God, and give in justice and in mercy to your name, Father God. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, that everything that we have, everything that we are experiencing right now is because of you and only through you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa lahat ng resources na meron kami, lahat po ng pagpapala, provision, Panginoon, ay nanggagaling sa inyo. And maraming salamat, Lord, dahil we believe that you are able to do everything. You are able to provide everything, Panginoon, para sa iyong mga anak. Dahil alam namin, Panginoon, na hindi mo gustong pabayaan ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Father God, we just wanted to give you the highest righteous praises and honor, Panginoon, through our finances, Panginoon. Bless the hands, bless the works, bless the businesses, Panginoon, that you have opportuned us with. And we pray, Panginoon, na ikaw siyang patuloy, Lord, na mapapurihan at mapasalamatan sa lahat ng meron kami at sa lahat ng darating pa sa aming pagpapala, Panginoon. Salamat po dahil ikaw ay tunay at tapat sa lahat ng oras at panahon. We honor you. We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give cheerfully to the Lord po. Amen. Tapos na pala. Praise. Hallelujah. Ayan. Praise the Lord. And announcement po in behalf of the church and the affiliated ministries po who conducted this. Praise the Lord. Meron po tayong revival night. Amen. Meron po tayong revival night na gaganapin on second Sunday of August 13, 2023. Bali, yan po ay gabi nga siya. So, 5 p.m. 5 p.m. po ang start natin. And want to sawa. Pag-pray po natin na want to sawa. And then we are inviting you already po to write your personal prayer requests. Meron pong tissue box na lang. Sorry, meron pong box dyan that indicates na dyan yung po ilalagay yung mga prayer points po ninyo. Mapa personal, mapa sa ministry, mapa sa kahit saan po, basta prayer point. So, I pray that makiisa po tayo because ang tawag dito, yearly event siya ng church na pinaghahandaan talaga ng church for the revival of one another. Amen po, especially for those, ayan, yung kailangan na ng CPR, no? Yung kailangan na ng, yung mga naghihingalo na po dyan. I pray that mag-joy po tayong lahat and let's be excited to encounter the Lord again and be excited to pray for one another as well and also be excited na ma-revive ng pagmamahal ng Panginoon. Amen po. So, ayun, maraming salamat po and we are expected
expecting you to come po. Ayan. So, let us all stand for our closing prayer. Ayan. Hallelujah. Can we give the highest praises and honors to the Lord? Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Napakatapat ng Panginoon. Napamahal ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. We honor you, Father God. We bless your name, O Jesus. And Lord, sa oras na to, tanging pasasalamat lamang ang aming sasambitin. Tanging pagmamahal lamang ninyo ang aming nararamdaman, Panginoon. And we thank you for your faithfulness. We thank you for your goodness, O God. We thank you, Panginoon, sa lahat ng kadakilaan mo, sa pagmamahal mo, sa provision mo, sa protection mo, Panginoon, na hindi nagmamaliw, Lord God, at hindi mo ipagdadamot sa iyong mga anak, Father God. Thank you for reminding us of how loving you are. Thank you for reminding us of how faithful you are. Thank you for reminding us, Panginoon, of you being our ultimate and eternal goal, Panginoon, dito sa lupa, Father God. And we pray, Panginoon, that just like Paul, Panginoon, magkaroon kami ng desire, magkaroon kami ng passion, magkaroon kami, Panginoon, ng puso na tulad ng kay Paul, Panginoon, na kayang ibigay ang lahat para sa iyo, na kayang isuko ang lahat para sa iyo, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong iglesia, para sa ikalalago, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, sa bawat isa. For more people needs you, Panginoon. Mas marami pa, Panginoon, ang mas nangangailangan sa iyo, Lord God. And we pray for a burden. We pray for a compassion that saves the lost soul, Panginoon. And we pray, Father God, that in this time, Panginoon, starting tonight, Father God, may we have that kind of desire, Panginoon, for your glory. For this is our commission with you, Lord. This is our commission with you, Father God, to evangelize and to disciple, Panginoon. And salamat dahil alam namin, Panginoon, na yung mga naunang tao, Panginoon, yung mga naunang tao na nanampalataya, Panginoon, ay isang ehemplo, Panginoon, para sa aming mga buhay, na pwede namin maging inspirasyon, na pwede namin maging katuwang, Panginoon, na naging posible ang lahat ng Panginoon dahil sa banal na Espiritu, dahil sa kabutihan mo, at dahil sa will mo, Panginoon. And this is your purpose in our lives, Father God. We thank you, Jesus. We honor you, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pinapapurihan at pinapasalamatan, at ikaw lamang ang aming tunay na Diyos na patuloy na